Ulitin ko. Shoutout sa mga trumabaho ng Facebook ko na Ismatak Inatak. At shoutout pa rin po sa trumabaho sa YouTube ko kay Ismatak Inatak. Pagpalain kayo ng Diyos. Wala talaga. Hindi nyo kaya lumaban ng parehas. Tsaka Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga ka-horror ay patungkol sa isang issue ng isang antingero na si Idol Ismatak Inatak, na kung saan ang kanyang YouTube channel ay tinerminate mismo ng YouTube. Kung matatandaan natin mga ka-horror, last year nga ay na-terminate din ang Facebook page ni Idol Ismatak Inatak ni Meta. At ngayon nga ay nakatanggap na naman itong si Idol Ismatak Inatak ng bad news. Dahil nga yung kanyang YouTube channel na 7 taon niya raw na inalagaan ay tinerminate naman ni YouTube. mga kapatid, kamusta po kayo? Alam nyo, ang sakit sa ulo, grabe. Alam ko sana ngayon mga nakikinig kayo, nanonood kayo, sana maging masaya kayo. Sana maging masaya kayo yung mga ano natin dyan, yung mga kaibigan natin dyan sa larangan na espiritual. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi mga kapatid natin dyan sa larangan na espiritual. Tinrabaho na naman po tayo. Kasi nga po, ganito po, mga kapatid trinabaho na naman po tayo ng mga naiinggit sa atin at natatapakan at hindi nila kaya yung hamon ko. Oh, bakit nawala? Bakit nawala YouTube ko? Minas report po nila yan. Pinagkaisa na naman po nila yan. Ang dami-dami kong video na nakikita nyo doon. Wala man lang violation. Tapos sa isang iglap nga nila katatapos lang, mawala sa YouTube yung YouTube ko. Eh fine, wala problema. Kung matatandaan natin mga ka-horror ay umingay ang pangalan ni Idol Ismatak Inatak nang paulit-ulit siyang magkaroon ng testingan ng agimat sa mga buhay na manok. At nito nga ay nagkaroon pa siya ng hamon doon sa mga gustong magpa-testing ng gamit, na kung saan ang gamit na ipapatesting ay isasabit niya sa buhay na manok, at kapag ka ito ay pumasa ay bibigyan niya ito ng premyo. Noong una nga ay sinabi niya na ang premyo sa mga papasa ay bibigyan niya ng 5,000 piso plus yung airgun na ibinigay sa kanya ni Commander Bantugan. At nitong huli nga ay inalok na rin niya yung kanyang motor na big bike na 200cc bilang papremyo. Dahil sa ganda ng papremyo ay agad naman siyang pinalaga ng isang antingero na nagmula sa Pulilan, Bulacan. Bumiyahe ito papunta kay Idol Ismatak Inatak at pinatesting niya ang kanyang bao. Sige, susubukan natin yung gamit nila. Ito yung papasubok mo. Papasubok daw niya sa may buhay na manok. Tapos subukan natin. Saan galing to? Sa amin bayan. Sa bahay niyo, doon sa ano ba yan? Pamana sa'yo? Sa Leyte po. Pamana. Pamana sa'yo? Sa mga lolo. O yun, may buhay na ha. Mga kuya, may buhay na yun. Sinalang namin. Tapos tinanggal namin yung may buhay. Sinunod namin ito. Ano na nangyari? Sablay. O kaya yung mga nagsasabi po na malakas yung gamit nila, yung mahuhusay gamit nyo. Pag pumasa po sa may buhay yan, sabi ko sa inyo, motor ko iano ko sa inyo. Testingan nga ng agimat na bao na ito ay in-upload ni Idol Ismatak Inatak sa kanyang YouTube channel. At ang naging resulta ng testingan ay hindi pumasa dahil matapos sa barilin ng shotgun na airgun yung manok na nakasabit yung agimat na bao ay namatay ang manok. Ngunit makalipas ang ilang oras ay naglaho na parang bula ang YouTube channel ni Idol Ismatak Inatak. Ito naman ay pinatotohanan niya sa isang live video sa kanyang Facebook page na Agaton Alfonso, at sinabi nga niya na ang dahilan kaya naglaho o nawala o tinerminate ni YouTube ang kanyang channel ay dahil sa merong nagmass report sa kanya. Ayon nga kay Idol Ismatak Inatak ay kahit pa nawala ang kanyang Facebook page na Ismatak Inatak at ngayon nga ay nawala rin ang kanyang YouTube channel, ay walang makapipigil sa kanya.
Patuloy pa rin daw niyang isisiwalat ang katotohanan sa mundo ng espiritual. At ayon pa sa kanya ay walang kahit sino mang makapipigil sa kanya sa mga gagawin niyang testingan sa buhay na manok. So tara mga ka-horror, at sabay-sabay nating panoorin ang highlights ng kanyang live video at ang paliwanag niya kung bakit na-terminate ang kanyang YouTube channel. Mga kapatid, kamusta po kayo? Alam nyo, ang sakit sa ulo, grabe. Alam ko sana ngayon mga nakikinig kayo, nanonood kayo, sana maging masaya kayo. Sana maging masaya kayo yung mga ano natin dyan, yung mga kaibigan natin dyan sa larangan na espiritual. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, mga kapatid natin dyan sa larangan na espiritual. May konting ano lang tayo ulit, may konting kiliti lang tayo ulit. Kikilitiin po natin ulit ang mga ano natin dyan, yung mga tropa-tropa natin dyan na hindi totoo. Kamusta po kayo? Oras na po ng pagtulog. Eto, may anong gusto nyo? Good news, bad news? Good news at bad news. Sige, sa ano muna tayo? Sa good news tayo. Good news tayo. Magandang gabi, Tanyang Mar. Makinig ka muna, Tanyang Mar. Eto, sabi ko nga sa'yo, gagawin at gagawin ng lahat ng mga natatapakan natin ang mga business ng mga walang kwenta sa mga spiritual na sinasabi nilang totoo ang gamit nila, pero ang totoo sablay. Alam niyo na naman kung ano nangyari. Alam niyo po kung ano nangyari. Uulit-ulitin ko po sa inyo. Uulit-ulitin ko po mga kapatid. Kahit anong gawin yung paninira sa akin, kahit anong gawin yung pagtatago sa mga ginagawa niyong kamalian, lalabas at lalabas. Maniwala po kayo. Ito mga kapatid hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi ko nga sa inyo, ilalabas at ilalabas ko ang katotohanan sa agimat. Una, ano nangyari? Facebook ko, Ismatak Inatak. 2 milyon ang nanonood sa ginagawa ko. Maraming nainis, maraming natapakan, maraming na nasagasaan, na peke daw ginagawa ko hanggang sinisiraan nila ako. Yan, marami po, maraming patotoo, maraming patunay. Yan, maraming patunay, nilalagay ko, sinasalang ko sa may buhay na manok. Tapos iniingatan ko yung iniingatan ko yung mga guidelines, iniingatan ko lahat. Pero sad to say, yung nangyari po, pinag-initan nila ako sa Facebook natin. Yung wala yung Ismatak Inatak. Kaya pakishare to mga kapatid. Nandirito na naman po tayo sa area na talagang ayaw po nila tumigil talaga. Ayaw po talaga nilang makita yung katotohanan. Lalong-lalo na po yung mga nagpapanggap na magagaling yung agimat nila, nagpapanggap na mahuhusay yung mga gawa nila. Alam niyo po ba kung ano nangyari naman ngayon? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung talagang totoo agimat nyo at talagang totoo na puro paninira ginagawa nyo sa akin, minas-report nyo na ako sa Ismatak Inatak ko, na wala Ismatak Inatak ko. Pinahiyaan nyo na ako, nilagay nyo na ako sa kahiyan sa lahat. Sa lahat. Nilagay nyo na ako sa kahiyan. Pinost nyo ako sa social media, pinost nyo ako sa YouTube, siniraan nyo ako. Pero sabi ko sa inyo, hindi po ako titigil hanggat hindi po kayo namumulat sa katotohanan. Ito na naman po ako mga kapatid. Hindi ko alam kung matutuwa ako, hindi ko alam kung magagalit ako, pero di ba, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga magagaling na agimatero dyan, lahat ng mga magagaling na naninira sa akin dyan, kahit pinakamagaling ka pa, bakit hindi mo isalang yung gamit mo sa may buhay na manok? Share nyo po ito mga kapatid, share nyo. Alam nyo kung ano nangyari. Di ba kanina may nagpa-testing sa akin. Alam nyo naman yung testing ko, pinopost ko naman di ba sa YouTube. Ang bawal lang naman doon yung bawal lang naman doon sa YouTube, yung kaduduguan at makikita nila. Alam ko yon kasi nagkaroon ako ng violation noon.
medyo pinabura lang ni YouTube, binubura ko naman. Alam niyo po ba kung ano naman nangyari ngayon? Kanina wala naman dugo nakita doon sa testingan ko. Tapos maraming nag-PPM, maraming nagme-message, ang dami paninira. Huwag ko na rin, tigil ko na rin. Ganun. Alam niyo kung ano naman nang ginawa nila ngayon? Dahil ayaw po nila malaman yung katotohanan. Ito mga kapatid wala akong pakailam. Wala akong pakailam kahit tanggalin niyo YouTube ko. Kahit matagal ko pinaghirapan yan, wala akong pakailam. Ngayon, malalaman po natin kung sino po talaga ang totoo. Sino po totoo? Sino po ang legit? Sino po ang sino po yung yung mga nagpapanggap? Tinrabaho na naman po tayo. Kasi nga po, ganito po, mga kapatid trinabaho na naman po tayo ng mga naiingit sa atin at natatapakan at hindi nila kaya yung hamon ko. Bakit nawala? Bakit nawala YouTube ko? Minas report po nila yan. Pinagkaisa na naman po nila yan. Ang dami-dami kong video na nakikita nyo doon. Wala man lang violation. Tapos sa isang iglap nga nila katatapos lang, mawala sa YouTube yung YouTube ko. Fine, walang problema. Pakianan nyo po ito pakishare nyo po. Alam na natin. Wala pong kakayahan yung mga agimat ninyo na sinasabi nyo magaling yung agimat nyo. Ayoko na po magsalita kung sino-sino kayo. Pero bakit hindi nyo inilabanan yung hamon ko? Bakit hindi nyo ginarab yung hamon ko? Samantalang si KB nagamon sa inyo na 5,000 magbibigay. Ang bibilis nyo pagdating sa baril pero pagdating sa airgun. Pagdating sa airgun mga kapatid. Kung ako naman ang tatanungin nyo mga ka-horror, matagal na rin kasi ako nakasubaybay sa Facebook page at YouTube channel ni Idol Ismatak Inatak. At ang opinion ko kung bakit na-terminate ang kanyang mga social media account na ito ay dahil meron siyang mga violation na nagawa. Kung pag-aaralan namang mabuti ni Idol Ismatak Inatak ang mga pangyayari, ay nagsimula lang naman ang kaniyang ganitong klase ng problema. Magmula nang siya ay magsimulang mag-testing ng agimat sa buhay na manok. Yung ganitong klase kasi ng testingan ng agimat ay talagang hindi papayagan kahit sa ang social media platform. At dahil kahit pagbali-balik rin man natin ang sitwasyon ay meron talaga itong violation na nagawa. At ito yung cruelty to animals. Dito kasi sa Facebook o kaya sa YouTube kapag nag-upload ka ng mga ganitong klase ng video ay maaaring makalusot yung una, pangalawa, pangatlong video mo. Pero once na ma-detect ng Facebook o YouTube na meron kang violation na nagawa, every time na mag-upload ka ng video, i-check na yan nila. Sa madaling salita ay naka-red flag na yung Facebook o YouTube channel mo. Kaya every time na mag-upload ka ng video ay talagang binubusisi na ito o chinecheck na ng human reviewer. Kaya talagang sobrang delikado yung ganitong klase ng testingan dahil nga sobrang sensitive ng mga ganitong klase ng video. Pero nasa sa inyo yun mga ka-horror kung gusto nyo pa rin ipagpatuloy ang pag-upload ng ganitong klase ng video. Para sa akin lang ay nakakahinayang lang kasi at talagang nasa huli ang pagsisisi. Lalo na kapag ka tinerminate na ni Facebook o ni YouTube ang channel mo. Mababaliwala lahat ang inyong pinaghirapan. So hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.